ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang update sa lagi ng panahon ngayong araw ng Linggo, May 5, 2024. Magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa halos buong bansa ngayong araw dahil sa easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Posible rin naman ang mga biglaang buhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorms sa ilang lugar. Patuloy din nating minomonitor ang potensyal na sama ng panahon sa susunod na linggo at ating tatalakayin ito maya-maya lamang. Ngayong hapon ay maraming mga lugar pa rin ang posibleng umabot sa danger level ang mararamdamang heat index gaya sa Apari, Cagayan na posibleng pumalo sa 48 degrees Celsius ang heat index, samantalang 47 degrees Celsius naman sa may Dagupan City, Pangasinan at 45 degrees Celsius sa may Virac, Catanduanes. Posible ring pumalo sa 44 degrees Celsius sa may Lawag City, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union at 43 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Cagayan at Masbate City. Samantalang 42 degrees Celsius naman sa may Batac City, Ilocos Norte, Ittiague, Isabela, Baler, Aurora, Puerto Princesa City at Cuyo, Palawan, Rojas City, Capiz, Dumangas, Iloilo, Zamboanga City at Cotabato City. Kung mapapansin ay bumaba ang bilang ng mga lugar na nasa danger level ng heat index ngayong araw at ito ay dahil sa epekto ng mga localized thunderstorms na siyang nagpalamig pansamantala sa ilang mga lugar. Ngayong hapon ay magiging maalinsangan pa rin ang halos buong Luzon, ngunit posible ang ilang mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms sa ilang lugar sa Luzon, particular sa Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Posible rin naman ang pamumuo ng mga thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong hapon at gabi. Samantala sa Visayas, may mga thunderstorms din na asahan, particular sa Northern at Eastern Samar, Cebu, Bohol at Negros provinces. Sa Mindanao ay magiging maulap naman ang mga kalangitan at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa may Davao Region, Siquijor, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, Compostela Valley, Zamboanga Peninsula at Surigao provinces at dahil ito sa pinagsamang thunderstorms at easterlies. Samantala patuloy nating binabantayan ang development ng isang potensyal na sama ng panahon na posibleng mabuo sa bahagi ng silangan ng Mindanao. Ngayon nga ay may namomonitor na tayong cloud clusters sa dakong silangan ng Mindanao at posibleng dito magmula ang pamumuo ng sama ng panahon na ito. Kung sakaling mabuo nga ito at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay papangalanan ito ng Pag-asa bilang Agon, ang unang bagyo ngayong taong 2024. Kung ating i-analyze naman, magkaiba naman ang pinapakita ngayon ng dalawang weather models na ginagamit natin. Ayon kasi sa ECMWF model, mabubuo ang sama ng panahong ito bilang low pressure area o hanggang mahinang bagyo o tropical depression lamang. Samantalang magpapaulan na lamang ang remnants o trough nito sa bahagi ng Eastern Visayas o Mindanao sa mga susunod na araw. Samantala sa GFS model naman, pinapakita na mabubuo ang sama ng panahon na ito sa pagitan ng Martes o Miyerkules sa susunod na linggo at posibleng maging ganap na bagyo sa Huwebes o Biyernes. Pagsapit ng Sabado o Linggo ay posibleng lumakas pa ito at posibleng maging tropical storm category na siya. Mas lalapit pa ito sa Lunes sa silangan ng Visayas at Mindanao. Posibleng lumakas pa ito pagsapit ng Lunes at posibleng nasa severe tropical storm o typhoon category na ito. Posibleng bantayin nito ang Bicol Region base sa nakikita nating simulation mula sa GFS model. Dahil sa mainit ang temperatura ng Pacific Ocean, posibleng magkaroon ito ng rapid intensification o ang mabilisang paglakas ng dala nitong hangin at ulan habang ito ay nasa karagatan. Para sa worst case scenario naman, kung sakaling mabuo ito bilang bagyo, posible pa rin ang landfall scenario, kaya patuloy nating inaabisuhan ang lahat na laging umantabay sa mga updates na ating ilalabas. Sa kasalukuyan, hindi pa natin masabi kung saan ang final track nito at kung gaano nga ba ito kalakas o aabot ba ito sa isang super typhoon category. May mga weather systems pang posibleng makapekto dito kaya maraming pagbabago pa ang mangyayari dito. Ayon sa ating pananaliksik, talagang mas agresibo palagi ang ipinapakita ng GFS model kaysa sa ECMWF model, kaya hindi pa natin tiyak kung ano talaga ang track at intensity nito. Kung lalakas ba talaga bilang bagyo at lalapit sa bansa o hanggang LPA lang ito o lilihis papunta sa Japan. Kahit na wala pang opisyal na inilalabas ang Pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito, pinaaalalahanan pa rin natin ang lahat na huwag basta-basta maniniwala sa ilang balita ukol sa potensyal na sama ng panahong ito. Wala namang nakataas na gale warning sa anumang karagatang sakop ng ating bansa, kaya malaya ang ating mga mangingisda at may mga sasakyang pandagat na makakapaglayag sa karagatang
sakop ng ating kapuluan. Yan ang update sa lagi ng ating panahon. Ito pong weather update ng bayan, maasahan anumang panahon.